Okay class, so for today's video, ang pag-uusapan natin is receivable financing, discounting of note receivable. In a promissory note, the original parties are the maker and payee. The maker is the one liable and the payee is the one entitled to payment on the date of maturity. So alam naman natin no, na ang promissory note is a written promise wherein yung one party ay nangangako na babayaran si another party a certain amount of money, no? Tapos naka-indicate din sa promissory note yung terms, no, ng payment or kung kailan yung date of maturity. Kumbaga yung date of maturity is the date on which the amount na naka-indicate sa promissory note should be paid. Kumbaga yan yung due date, no, or yung deadline ng payment na naka-indicate doon sa promissory note. So meron tayo ditong sample, no. Actually, kumuha na lang ako ng portion ng promissory note, which is I think ito lang naman yung kailangan natin, no. Kasi mukhang familiar naman din kayo sa promissory note. So gumamit na lang ako class, no, ng fictional characters, no. Yan. So I, Rainer Braun of legal age, yan, Filipino, married to Historia Reyes, and a resident of Davao City, Philippines, for a valuable consideration received, promise to pay Eren Yeager. Ayan, so sa promissory note, no, meron daw original parties wherein si maker, no, yung tinatawag na maker is the one liable. So ang maker natin dito si Rainer, no? Kasi siya yung nangangako na magbayad ng pera, no? Siya yung liable, no? And the one entitled to payment on the date of maturity is si payee. So si payee naman dito, pinakamadaling salita, no, siya yung babayaran. So ang babayaran dito si Eren Yeager, no? Eren. Ayan. So si Rainer of legal age, kasal siya kay Historia Reyes, tapos residente siya ng Davao City, ay nangangako, no? Nangangako, maker, liable, si Rainer. Nangangako na babayaran si Eren Yeager. Payee is Eren, siya yung babayaran. Si Rainer, siya yung may utang, kumbaga, no? Siya yung nakangako na magbayad kay Eren. The amount of 24,000 pesos. So, yung amount ng utang is 24,000 pesos. Payable in 2 years. No? So, nakalagay, no? Yung, kumbaga, yung terms, no? 2 years or 24 months term. Yan. With 1%, so naka-indicate yung interest rate, no? Kasi utang, so karamihan sa mga utang ay may interest, no? Kaya naka-indicate din yan sa promissory note. With 1% monthly interest based on the principal amount or class or to, ha. Ayan na, or yan, ha. Medyo na ano kasi, medyo hindi siya na-print ng ayos, no? Hindi siya ganun kalinaw. So 1% monthly interest based on principal amount or, so in-specify na rin class, no, yung interest. 240 pesos Philippine currency per month. Tapos nakalagay dito, no, Davao City, Philippines, August 21, 2015. So ang assumption natin, no, assume na lang natin na ang promissory note na to ay ginawa, no, nung August 21, 2015. So again, ito ay portion lang naman, no, ng promissory note. So dapat meron pang mga ibang detalye dito like yung mga pirma, no? Pirma ng especially si Rainer, no? Dapat naka-indicate yung kanyang pirma diyan. Now class, no, if we analyze itong promissory note na to by making accounting entries, no, by making accounting entries sa perspective
ni Eren, which is yung payee, no? Hawak niya yung promissory note na ginawa ni Reiner. Ang entry niya dyan would be debit, notes receivable, credit cash, no? Ayan, analyze natin via entries. 24,000 pesos. Pinautang niya kasi si Reiner, so naglabas si Eren ng pera para kay Reiner. Tapos in return, nag-issue ng promissory notes si Reiner kay Eren. Kaya debit, notes receivable, credit, cash. I hope, no? I hope nasusundan nyo pa so far, no? Yung ating discussion. Kasi yung understanding, no? Yung basic understanding ng promissory note and yung understanding natin ng endorsement na tinatawag is yun yung kumbaga key, no, para mas ma-appreciate nyo kumbaga itong topic na discounting of notes receivable. When a note is negotiable, the payee, so ang payee natin ay si Eren, no, may obtain cash before maturity date. Ayan, by discounting the note at a bank or other financing company. To discount, so dito dapat no? To discount the note, the payee, which is Eren, must endorse it. So ibig sabihin lang ng statement na to, no, class. Kunwari lang, no, kunwari si Eren ay nangangailangan na ng pera, no? Nangangailangan na ng pera. So ang promissory note na hawak niya na galing kay Reiner, naka-date ng August 21, 2015. Na payable in 2 years. So, bilang lang tayo ng 2 years, no? So, plus 2 years, meaning, August, no? August 21, 2017. Ayan. So, meaning dapat before August 21, 2017, fully collected na si notes receivable, no, na 24,000 pesos. Ayan. Dapat fully collected na si notes receivable based sa promissory note ni Reiner ng August 21, 2017. Now, kunwari class, hawak ni Reiner, no? Hawak ni Eren, no, yung promissory note to at nangangailangan siya ng pera. And hindi pa niya na-kolekta yung entire amount ng 24,000 pesos kasi hindi pa naglalapse, no? Kumbaga hindi pa or wala pa yung August 21, 2017. So let's say 2016 pa lang ngayon, no? Kunyari 2016 pa lang ngayon, no? So hindi pa fully collected ni Eren yung notes receivable. Nangangailangan na siya ng pera. So ang pwedeng gawin ni Eren, no? When the note is negotiable, the payee may obtain cash. Before maturity, kasi nga, kunyari 2016 pa lang ngayon, so before maturity, ang maturity ng notes receivable is August 2017 pa, no? Kung nangangailangan na siya ng pera at hindi niya na mahihintay, no, yung 2017, ang pwedeng gawin ni payee is pumunta siya sa bangko, no? Pumunta siya sa bangko. So, yung promissory note na to, no? So, si Eren, pupunta siya sa bangko, no? Pupunta siya sa bangko, papakita niya tong promissory note galing kay Reiner, no? Papakita niya sa bangko. Ayan. Tapos si bangko, no? Si bangko bibigyan ng pera si Eren. Kumbaga parang ang nangyari, kumbaga binenta, no? Binebenta ni Eren yung promissory note kay bangko kasi nga nangangailangan na siya ng pera. Hindi niya na mahihintay yung 2017. So in return, si bangko bibigyan ng pera si Eren, no? Tapos yung promissory note, no, na hawak ni Eren na kay bangko na, no? Na kay bangko na. Ayan. So may pera na si Eren dahil in-endorse niya, no,
inendorse, no? Yung term ay endorse. Inendorse niya yung promissory note sa bangko. So, kumbaga parang binenta, no? Binenta yung promissory note sa bangko. Kaya nagkaroon ng cash si Eren. So, dahil na kay bangko na yung promissory note, si bangko na, no? Yung maghahabol or magkokolekta ng amount na naka-indicate sa promissory note kay Rainer. Yan, I hope, no? I hope class, naintindihan nyo naman, no? Yung, kumbaga, yung ating sample, no? Kung ano ba yung ibig sabihin ng statement na to, no? So, again, no? Si Eren, dala-dala yung promissory note, pumunta kay bangko, binenta, no? Binenta, kumbaga, no? So, si bangko, nakatanggap ng promissory note. Ito yun, no? Ito yung natanggap niyang promissory note. Tapos si bangko, nagbigay ng pera kay Eren. Ayan. Anong entry ni Eren doon? Anong accounting entry niya? So, yan yung yan yung aalamin natin, no, sa topic na to, no. Paano yung mga accounting entries kapag discounting of notes receivable. So, yan yung pag-uusapan natin talaga sa topic na to, no. Accounting entries. Ayan. Okay, so endorsement. Ayan. Endorsement is the transfer of right to a negotiable instrument by simply signing at the back of the instrument. Ayan. So, kanina, no, kanina yung sa ating illustration, no, wherein si Rainer yung maker, Eren is the payee. So, nung August 2015, no, nung August 2015, so, gumawa, no, ng promissory note si Rainer payable kay Eren. So, si Eren, nag-record siya ng notes receivable, credit, cash, no? Kung i-analyze natin siya through accounting journal entries. Ayan. Ito ay sa records ni Eren, ha? Sa records ni payee, no? Ang date of maturity ng notes receivable na to is August 2017 pa, no? August 2017 pa. So, dapat on or before August 2017, dapat collected na, no, yung entire na amount ng notes receivable plus yung interest. Hindi na makapaghintay si Eren, no, dahil kailangan niya na ng cash, no? So, malayo pa yung 2017. So, let's say nung August 2016, sorry, wag na tayo maglagay ng month, no? Let's say nung 2016, ayan, dahil nga hindi niya na maantay yung August 2017 at kailangan na ni Eren ng cash, si Eren pumunta ng bangko, no? Si Eren pumunta ng bangko. Ayan. Dala-dala ni Eren yung promissory note, no, galing kay Rainer. So, kumbaga, parang ibebenta niya, no? Pero ginamit ko lang yung term na benta kasi para kumbaga, mas maintindihan nyo, no, yung nangyayari dito sa discounting of notes receivable. Pero hindi talaga benta yung term doon, no? Ang term doon ay endorsement, no? So, si Eren, dala-dala yung promissory note, in-endorse sa bangko yung promissory note. So, si bangko, hawak niya na yung promissory note galing kay Eren. At si bangko nagbayad ng cash, no, kay Eren. Yan, no? So, ang entry ni Eren, debit cash, no? So, ano yung credit? Hindi pa natin alam, no? Yan. And yung amount. Ang amount ay hindi pa natin alam din, no? Ayan. So, yan kasi yung pag-uusapan natin sa topic na to, no? So, ano yung entry para dyan sa ganyang mga transaction, no? Yung pag-endorse ng negotiable instrument or promissory note sa bangko. Yan. I hope, no? I hope class na naiintindihan nyo naman so far, no? Nasusundan nyo naman yung ating discussion ng discounting of notes receivable. So, tawag doon, no? Tawag doon sa pag-transfer ng right, no? Tina-transfer ni Eren yung karapatan niya sa promissory note papunta kay bangko, no? Tawag natin doon endorsement. Ayan. Endorsement may be with recourse.
which means that the endorser shall pay the endorsee if the maker dishonors the note. So, ano yung ibig sabihin no? Ayan, balik tayo sa situation natin, no? Nakibangko na yung promissory note ni Eren, no? So, si Bangko, siya na yung maniningil, no? Si Bangko na yung maniningil kay Reiner. Ayan, kasi tinransfer na ni Eren yung karapatan niya, no? Transfer of right. In-endorse niya na yung promissory note kay Bangko. Therefore, si Bangko na yung may karapatan dyan sa promissory note na yan. Kaya si Bangko na yung maniningil kay Reiner. So, ganon yung ibig sabihin, no? Ng endorsement. And ang endorsement may be with recourse. So, meaning, the endorser sa party na to ay si Eren. Kasi siya yung nag-endorse ng promissory note, no? Siya yung endorser. Si Eren ang endorser dito. Shall pay the endorsee. So, ang endorsee naman dito ay si Bangko. Ayan, endorsee. If the maker, which is si Reiner, yung may utang, no, dishonors the note. So, anong ibig sabihin nun, no? Diba, kay Bangko na yung karapatan sa promissory note. So, si Bangko na yung maniningil kay Reiner. What if, no, si Reiner, hindi nagbayad? Yan, hindi siya nagbayad noong August 2017. Hindi binayaran ni Reiner yung promissory note niya, no? Yun yung ibig sabihin ng maker dishonors the note. Kumbaga, hindi tumapad, no? Hindi tumapad sa kung ano ang naka-indicate sa promissory note. Kapag with recourse yung endorsement, meaning, kapag naningil si Bangko kay Reiner at hindi nagbayad si Reiner, therefore, ang gagawin ni Bangko, si Eren yung sisingilin niya. No, para makuha, no, yung amount na nakalagay or naka-indicate dun sa promissory note. Kumbaga, pwedeng habulin, no? Pwedeng habulin ni Bangko si Eren if hindi magbayad si Reiner kay Bangko. Kumbaga, dahil hindi nagbayad si Reiner at ang endorsement ay with recourse, di sisingilin ni Bangko si Eren. Yan. Ganun, no? Ganun yung ibig sabihin ng endorsement ganun yung ibig sabihin ng endorsement with recourse. In the legal parlance, this is the secondary liability of the endorser, which is si Eren. So, hindi common na transfer niya na yung karapatan sa promissory note. Wala na siya, no? Kumbaga, tapos na yung, kumbaga, hindi na siya liable, no? Meron pa rin siyang liability, kumbaga. Kasi what if hindi magbayad si Reiner? Di siya na lang ang magbabayad ng promissory note, no? In accounting parlance, this is the contingent liability of the endorser. So, dahil liability, no, kailangan din natin yung, i-recognize. So, paano kaya ang accounting kapag ganun, no? Yun yung pag-uusapan natin sa mga susunod na topics. Endorsement may be without recourse, which means that the endorser avoids future liability even if the maker refuses to pay the endorsee on the date of maturity. So, kapag naman endorsement na walang recourse or endorsement without recourse, kumbaga para yung absolute sale, no, ng promissory note, kumbaga, no, absolute sale ng promissory note from Eren papunta kay Bangko. Kasi, kapag endorsement without recourse, so si Bangko na yung may hawak ng promissory note, so siya na yung may karapatan doon, siya na yung maniningil kay Reiner. Kapag hindi nagbayad si Reiner kay Bangko,
at ang endorsement ay without recourse, meaning hindi na pwedeng habulin, no? Hindi na pwedeng habulin ni bangko si Eren para dun sa amount na hindi nakolekta. Yan, no? Ganon yung ibig sabihin ng endorsement without recourse. Walang future liability si Eren if hindi magbayad si Reiner kay bangko. Ayan. So I hope class naiintindihan nyo naman, no, yung endorsement without recourse and yung endorsement with recourse. So again, no, recap, ang endorsement with recourse, merong contingent liability si endorser. Dahil kapag hindi nagbayad, no, yung maker ng promissory note, siya yung magbabayad doon, no. Siya yung magbabayad doon sa amount na naka-indicate sa promissory note. Kapag endorsement without recourse, so wala, no, walang future liability. Yan. So kapag nag-transfer or in-endorse ni Eren yung promissory note niya sa bangko at hindi nagbayad si Reiner sa bangko, wala na siyang ano doon, no, hindi na siya pwedeng habulin ng bangko. Yan, ganun yung endorsement without recourse.